DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdamin Bayan. You're a holiday, such a holiday. You're a holiday, such a holiday. It's something I think's worthwhile if the puppet makes you smile. If not, then you're throwing stones, throwing stones, throwing stones. Huwag naman mambabato. Oh, it's a Chill lang mga kuyang mga ateng, good morning. It's a holiday. Araw po ng kagitingan, mahabigan at aba ang Pangulong Bonget Marcos. Abay pupunta pala sa dambana ng kagitingan sa Bataan mamaya. Nako, init. Mag-sunblock ka po, Presidente, ha? Ayan. Super init, ha? Ayan, grabe init ng panahon ngayon, ha? Ayan. At yung mga adik sa golf, ha? Ayan, ingat-ingat sa heat stroke, mga kuya, ha? Huwag magtipid. Ayan, kumuha kayo na umbrella, girls, ha? Ay, nako talaga naman, tinanggal na kuya. Tinanggal na yung political jingle ni Mocha Uson. Bakit naman tinanggal Chairman George Garcia, ha? Ayan, mga taga-Gabriela kasi, Congressman Nery Colmenares, ha? Abay, nagreklamo. Ayan, Gabriela ba? Sino ba nagreklamo rito, ha? Ayan, di ko pa napapahinggan yung jingle ni Mocha Uson, ha? Yung masarap, ha? Ang cookie ni Mocha. Paano yung jingle ko, Chairman George Garcia? Bawal na rin ba itong may Dede si Deo? Mayor siya na Star City, Deo Macalma ang inyong lingkod. Laging handang maglingkod sa bayan, kahit walang porbaril si Deo. At kahit walang ira inyo pong pagputusan, Mayor Deo Macalma enforce yun. Mayor Deo Lakay ang kanyang Mayor siya na. Sandali lamang at andito na ang man of the hour. May dede si Deo, Deo Macalma pag-utusan nyo. Ayan, napag-utusan po tayo na interviewin ang hepe, ha? Ng Bureau of Jail Management and Penology, mahabigan. Dahil grabe mga kuya, parang Supremo, ayan, Coco Martin, baka gagawa naman ito ng pelikula, ha? Talaga namang parang sa pelikula lang po mahabigan yung rescue operation, rescue attempt ba? Yung tangkang itakas ba yung presong yung Chinese na galing sa hearing. Anyway, nasa ating linya po mabigan si General Ruel Rivera, ang director ng Bureau of Jail Management and Penology. General Right Principal Ruel Rivera, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, kasamang Deo at sa lahat ng sumusubaybay sa iyong programa. Opo, ayan. General Rivera, sir, ayan, una, congratulations sa inyong mga tauhan dahil alerto, magaling, abay, napigilan po nila ang pag-attempt na i-rescue itong kanilang hawak na Chinese national na involved sa mga sindikato. Paano ba ang nangyari? Mabutit na alerto.
tatlo lang yata yung tauhan ninyo nasa sakay ng BJMP General Sir. Paano po ang nangyari? Bali, apat sila. ano? Apat. Oo, may hearing. Kasama nga itong isang, isang PDL o Persons Deprived of Liberty. So habang binabagtas nila yung isang daan natin galing sa jail facility, bigla silang hinarangan ng 6 na lalaki. Opo. At sakay siya sa isang sedan at may kasama pang motor. Buti na lang at alerto itong ating mga BJMP personnel. Kung hindi, siguro naagaw nila yan at nasugatan niya yung isa nating kasamahan at tutuwa ako, napakagaling ng mga tao natin at napaka-alerto nila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ayan, sino po unang nagpaputok kapag harang ba sa kanila? Pinutukan ka agad itong mga tauhan po ni General Rivera, sir? Oo, nauna silang pumutok, hinarangan ng sasakyan natin at tinamaan yung ating driver. Wow. Ang buti na lang at listo talaga itong mga tao, so nag-retaliate sila and naputukan nila itong mga taong ito at tumalilis hanggang sa mabangga yung sasakyan nila and nakipag-ugnayan tayo sa PNP at yun nga, sa follow-up operation ay nahuli naman itong 6 na mga suspects. Ayan na. Itong tinangka nilang i-rescue itong si Huyang Jel Rivera, sir. Ano ba ang background nito? Leader nga ba ito ng criminal syndicate na involved sa kidnapping, carnapping, gun running, extortion? Ano ba ang kaso nito, Jel Rivera, sir? Yeah, yan ang lumalabas doon sa ating investigasyon, ano? And mukhang talagang i-rescue ito sapagkat medyo malaking tao itong ating PDL na ito. Ayan na. Hindi ba ina-expect na may mga rescue attempt na ito kasi tatlo lang ko, bali 4 lang na yung tauhan yung nagbabantay dito sa Big Fish pala na PDL General Rivera, sir. Oh, actually, kasamang Deo, yung 4 medyo na yan, okay na yun. Kasi talaga naman sa BJMP, 1:1+1. Meaning, kung isa lamang, so isa magbabantay at saka isa yung naka-backup. Ito sila, 4 sila sa isang ito. Pero sabi mo nga, pag-iikpitin namin lalo ang aming ibigay seguridad sa mga ganitong sitwasyon. Then talaga kami ng mga kaukulang bantay pa para sa kanya para hindi na maulit itong mga ganitong pangyayari. Ayan na, mabuti na may wala pong napatay sa mga tauhan po ninyo at meron pa yung nahuling 6 na itong grupo ng sindikato, General Sir. Ano pa ang sabi nito mga 6 na naaresto? Kasi sa unang palang pagputok nila, nakaretaliate agad yung tao natin. So although tinamaan niya yung driver, naipamanuver pa rin niya yung sasakyan. Nung pumutok na nga yung tao natin, nakipagpali ito ng putok, tumalilis itong mga 6 na ito. And sa paggano nila, nabangga naman sila. And kagad, nahuli din naman sila sa follow-up operation sa tulong ng Parañaque City Police. Ayan, Parañaque Police, saka SWAT. Mabutit na hindi po mahahaba high-powered firearms yung dala nung mga nangharang, General Sir. Ano pa ang mga hawak nila mga baril? Oo nga, sa katunayan, may isa lang ang na-recover namin. So, kami ngayon nakikipagtulungan doon sa PNP. Baka ako may mga dala pa itong ibang armas na itago lamang o naihagis doon sa madidilim o mga madadawag na lugar. Tsaka ang lupit tanghaling tapat yata ito nangyari, General Rivera, sir. Oo, talagang alas 12 ng tanghaling tapat nangyari ito. So, hindi yun. At ano po, General Rivera, sir, ang sabi nito mga 6 na nahuli, matagal na raw ba nilang pinagplanuhan ito? At kasi may makasama pa yatang Chinese, di ba? Paano ito plinano? Oo, may 2 pa silang Chinese na kasama, 4 na Pilipino. And kapatuloy po ang investigasyon at interrogation at nakipagtulungan naman po ang BJMP, lalo higit po ang PNP para po malaman natin ano ba talaga ang tunot dulo ng kanilang ginawang ito. Ayan na. So, saan nangyari dito kay Huyang na tinanggang i-rescue? Paano po yan, Jel Rivera, sir? Siya ba ay ihatid pa sa korte para mag-hearing o Zoom na lang? Sa loob na naman ng kulungan mag-hearing? Agad siya yung binalik agad. Ang gagawin natin dito, may pag-ugnayan kami sa korte at sa susunod na mga hearing, titingnan natin kung pwedeng yung tinatawag nating electronic hearing or kung dadalhin naman ulit siya doon sa korte, magbibit up tayo ng security sa tulong ng mga
ating mga friendly elements na nakapaligid. At saka siguro po, baka yung high-powered firearms na ang ibigay natin sa ating mga sa BJMP, sir, at baka kailangan na rin ng backup. Yeah, oo, ganun nga. At ngayon yung ating star team, yun yung parang natin elite force na pag may mga ganitong malalaking tao, yung mga tinatawag natin mga high-profile cases is magbabackup na sila, Kuyang Deo. Aba, ang galing-galing. So, anong gagawin nyo doon sa aparatohan ng BJMP, ha? Ang gagaling, alerto at sila ay nahaganti at nahuli pa yung 6 na suspect, General, sir. Bibigyan ba sila ng promotion, commendation? Kuyang Deo, napakagaling mo. Scoop talaga ito. Alam mo ba na papunta ko ngayon doon? Ganun po ba? At kasama ko regional director, nadalawin namin doon sa kanyang hospital. Hindi na namin babanggitin kung saan at bibigyan natin ng award. Yung 4 nating personnel. Personally, ako pupunta doon kasama ang regional director. Kasama Deo. Ano po ang tama no ano? Sila balat may tama o yung driver lamang po, General Rivera, sir? Yung driver lamang po may tama dito po sa bandang balikat dito po sa may kamay. And buti nga lang po, yun lamang po. At kung nagkataon, mas mahirap po ang sitwasyon natin kakaharapin. Ayan. General Rivera, sir, maraming salamat at congrats sa inyo sa mga tauhan na alerto. Ayan, at napigilan ang rescue attempt sa isang leader ng sindikato. Thank you, sir. Good morning and congratulations. Maraming salamat din po, Kuyang Deo. Maraming salamat po. Thank you very much, Kuyang Sir. Damdamin Bayan. Right Municipal General Roel Rivera, ang director ng Bureau of Jail Management and Penology. Grabe, ha? At mayroong update si Giselle Ricafort dyan dahil 5 pang suspect sa ambush sa BJMP na van. Abay, tinutugis na. Ayan. Ilan yung nakatakas, Giselle? 5? Alamin natin ang update mula kay Giselle. Giselle Ricafort, please come in. Giselle? Lakay, tinutugis na ng mga otoridad ngayon yung 5 nakatakas na suspect sa pananambang sa van ng Bureau of Jail Management and Penology sa Cavite noong Lunes upang itakas nga yung sakay nitong Chinese detainee galing sa hearing sa Makati Regional Trial Court. Ayon sa Parañaque City Police Station, nagpapatuloy ang kanilang follow-up operation at backtracking upang mabilis na masakote ang mga nakatakas at ma-recover naman yung lahat ng ginamit nilang armas. Inihahanda naman ang patong-patong na kaso laban doon sa 6 nilang kasabwat na naaresto kabilang ang frustrated and attempted murder at illegal possession of explosives. Sabi naman ng Southern Police District, iniimbestigahan na rin nila ang posibleng pagkakasangkot ng mas malaking criminal group sa nasabing pananambang kung saan isang jail officer ng PJMP ang nasugatan. Pabalik na sana sila sa Parañaque City Jail nang harangin sila ng 2 sasakyan doon nga sa Cavite at nauwi sa ilang minutong palitan ng putok ng baril. Nakatakas ang isa sa mga sasakyan ng suspect at sinubukan ding tumakas ng isa pang sasakyan pero bumangga nga ito sa isang puno malapit sa Parañaque Wetland Park. Kabilang sa mga naaresto ang 2 Chinese at 4 na Pilipino na pinangako manong babayaran ng tig 25,000 piso pagkatapos ng krimen. Sakali naman ang kinainam naman lakay ay nagpapatrolya doon sa lugar yung mga tauhan ng Special Weapons and Tactics o yung SWAT team ng Parañaque Police at nakapagresponde at nakipagpalitan din sila ng putok kaya sumibat sa magkahiwalay na lugar yung sakyan ng mga suspect at mabilis din na nadampot yung 6 mula doon sa 11 na mga salarin na kaya. Saan nakakulong ngayon itong 6, Giselle? Nasa Parañaque Police ba? Yes, lakay. Hawak sila ngayon, lakay, ng Parañaque Police, lakay. Ayan. At ano ang sabi ng mga investigadora? Matagal daw bang pinagplano itong rescue attempt dito kay Huyang? Oo, lakay. Wala pang ibang impormasyon na maibigay sa atin, lakay. Yung Southern Police District, kabilang yung Parañaque Police Station dahil nagpapatuloy pa rin, lakay, hanggang ngayon yung kanilang investigation at yung follow-up operation. Pero lakay, merong mga impormasyon na ito palang yung Chinese detainee si Hu ay naaresto doon sa noong September pa ng nakalipas na taon, lakay, sa pakikipagtulungan o sa koordinasyon, lakay, ng mga Chinese authorities
at ng City Police. Sa mga information lakay ay di umano inuugnay ito lakay sa kidnapping syndicate na kilala sa pagto-torture at pagpatay sa kanilang mga biktima. Ito rin daw ay pugante lakay na pinaghahanap ngayon ng Public Security Bureau ng Jinjiang City doon sa kanilang nasyon naman lakay dahil din na sa kidnapping. Ang sabi ng Bureau of Immigration lakay, yung mga kasabuat nitong Chinese nga na pinangkalsa ng itakas ng 11 suspect noong Lunes ay naaresto yung kanyang mga kasabwat noon pang entrada ng nakalipas na taon sa magkakaibang lugar dito lakay sa Metro Manila at Pampanga. Kung ano lakay yung nasyonalidad, kung mga Pilipino ba o mga Chinese national din, yung 5 pang mga nakatakas na suspect lakay, iyan yung inaalam pa rin ngayon lakay ng Southern Police District. Ang lupit naman itong si Huyang, ayan, foreigner po, mahabigan, Huyang, ayan, nahagawa ng kasong extortion, gun running, carnapping, kidnapping dito sa Pilipinas. At nakuha pa ng mga Pinoy na mga tauhan. Ang lupit naman nito, Oo, lakay, masyadong magaling lakay. Buti na lang talaga lakay. At yung isa doon sa mga sasakyan na ginamit ng mga suspect na nagtangkang itaka siya, bumangga lakay sa puno. Kaya nasa kote ng mga otoridad yung 6 sa mga yan. Ayan, okay. So, i-follow up mo yan, Giselle, ha? Baka itong si Huyang ay mang-agaw ng baril yan. Ayan. Alang yan, Lakay, alamin din natin lakay kung Teka, Giselle. Yung 25,000 ba na pangako sa mga involved dito sa rescue attempt, naibigay na ba sila o ibibigay lang pagka successful sana yung kanila operation? Lakay, iyan yung doon sa mga yung mga kababayan natin na sinasabi nila, pinangakuan daw sila, babayaran sila ng 25K after na sana lakay. So ibig sabihin, hindi pa wala bayad. ibibigay sa kanya. O lakay, yung tinatangka lakay, sinusubukan ng mga kasama natin sa media na makapanayam lakay, makausap yung mga naaresto na Chinese, kaya lang hindi rin sila marunong daw na makaintindi lakay ng English lakay, kaya tumatanggi sila na magbigay ng pahayag. Yan, okay. Sige, follow mo yan, Giselle. Maraming salamat. Good morning. Thank you. Salamat lakay. Ito si Giselle Ricafort para sa Twitter H, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort. What is happening to our country, General Romel Marbil? Abay, may mga rescue attempt na ganyan. Meron pang kidnapping na naman ng isang Chinese po, mahabigan. Naku, Hermana Rosie, ha? Paring Harry D, ayan, Richard C, ha? Ito na yung pinag-uusapan natin, ha? Abay, nung una po, di malaman kung totoo, hindi. Itong Chinese businessman na dinukot sa isang Golden Bay Restaurant ba dito sa may Macapagal Avenue, mahabigan, ha? Ngayon po kinukumpirma na Mr. Cecilio Pedro, ha, ng Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry, at maging si Enoninia Manjo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Abay, nababahala na po ang ating mga negosyante, ha? Grabe, ha? What is happening to our country, General? Damdamin Bayan. Babalikan natin lang pang mga reports, mga misis. Naku, dami natin mga issue, misis. Dapat chill-chill lang po tayo dahil holiday, ha? Pag-uusapan sana natin yung kay love life ni Chris Aquino na pinasalamatan daw yung kanyang dating boyfriend na si Dr. Mike Padlan. Dahil abay, nung inoperahan pala, nakabantay pala itong si Dr. Mike, ha? Kaya lang sabi nung si Dr. Mike Padlan ng Makati Medical, ayan, parang kinantala yung kanta ni Tom Jones, ayan, please release me. Ay, hindi pala. Sabi pala, let me go. Damdamin Bayan. Good morning, manang Amy. Ayan, tutulungan ka doon ng Malacanang. Ayan, paano ba tutulungan? Tutulungan o may advice, ha? Abay, siguro para umangat ang rating ni manang Amy, ha? Baka kailangan ng tumulong sa kampanya si First Lady Lisa Araneta Marcos. Damdamin Bayan.
Nakakatawa tong kaharap kong bisita natin dito eh. Ayaw yata maniwala eh ha. Ay, good morning Ronald Honesto Pulot ng NAIA ha. Ayan, kawawa naman to in-interview ng 2x2 kanina. Ano ha? Abay 6 years naman, kaibigan, endo pa rin. Alang niya ano ha. Ayan ang mga dapat natin baguhin. Ay Ronald ha, ayan dahil sa magandang ginawa mo na naman, abay punta ka dito sa Star City ha, mainit ang panahon. Dali mo ang pamilya mo rito ha. Sagot ko na ang sakay mo sa Chubibo ha, sa Star City. At dahil mainit ang panahon, ayan, ibababad kita na buong maghapon doon sa Ice World. Daming bayan. O babalikan natin ang mga issues, pero babati muna tayo na happy birthday. Baka mamaya makalimutan natin ito. Birthday na aming mista ha, sa Idol Chris Laksa ng PMA Sandigan 82. Aba Idol ha. May have more jokes to come. Ayan. The great entertainer ng Sandigan 82. Happy birthday Idol Bossing. At happy birthday din kay Sister Regina Kasidsid Portento ng TLK o mga kapans. What are you waiting for? Kay Mayor Lenje Paulino ng Olongapo, Joe Taylor, si Jan Charles Kalima ng Batang San Miguel, happy birthday. Alvin Dave Fernandez, Michael Silma at si Miss Chukstugo. Si Miss I. El Hasafi, binabati ni Mr. Ronald Mascarinas. Ayan, alam ba tayong Chicken Joy dyan? Ay, di pala. Chooks to go pala ito. Ayan, Mr. Ronald Mascarinas, dapat regaloan ko to ng Memo Plus Gold ha? Ayan, good morning, Kuyang Attorney Ulysses Sevilla, Aba Apo Billy Dulay, at GM Alcusi, good morning. Daming bayan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Nako, saan ba ang mga justices ngayon ha? Nagpapalamig ba sila sa Baguio City ngayon? Good morning, Mayor Benji. Ayan, mista. Ayan, Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Oras, alas 8:33. Ang oras bayan. Oras, Sister L. It's 8:43. Good morning, Lakay. Good morning sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga, Pilipinas. At Diyos marahay na aga sa mga kababayan ko dyan sa Bicol. Holiday ngayon, Lakay. Araw ng kagitingan. Ayan. Sa mga bumabiyahe, ingat-ingat pa rin kahit maluwag ang kalsada. Ay, oo. Ayan. Pero ang ganda natin mo, cool na cool ka, Sister L. Green velvet. Yes. Wow. The color's velvet. Kailangan medyo formal tayo, Lakay. Ganun ba yun? Kung kailan holiday, dapat pa ganitong holiday, dito ka nag-shorts talaga. Ay, hindi po pwede yan. Spaghetti, ganyan. Hindi Lunes, naka-spaghetti ka, naka-shorts. Pagka-holiday. Kahapon nga, Lakay, sabi sa akin, may nakakita sa akin. Akala ko naka-shorts ka. Naniwala na naman kayo kay Lakay. Then, naka-shorts panloob. Iba talaga, Lakay. Naniniwala agad sa'yo yung mga... Siyempre naman. Aminin mo kasi. Ayan. Huwag na tayo magpapaligoy-ligoy dahil itong bisita natin na Yes, Sister Lakay. L. May biyahe pa ito Ayan. Iba daw ang lakas mo, Lakay. Lilipad pa ito Kaya siguro bigyan natin siya ng 5 minutes. Kasi malilate na siya. 9 o'clock ang flight niya Ayan. 11 pa naman. 11 pa Kaya di na tayo sa ating bakit ikaw? Bakit siya? Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Kilala mo ating bisita? Ano bang tinatakbuhan? Senador ba o congressman? Siya, Lakay, ay tumatakbong kongresista sa ilalim ng Bayan Muna Party List. Leftist na naman. Bakit? Sino ba yung mga kasama? Marami-rami na tayo nakausap dito bagay, kasi. Halo-halo naman tayo rito. May leftist, may rightists. Lahat ay welcome dito sa ating programa. And again, halo-halo po kami rito. Ayan, wala po itong bayad. Diba, Lakay? Disclaimer. Inulit po namin, wala pong bayad ito. Yes, so hindi po kami naniningil. So kapag kami naniningil, please po pakisabi sa amin nang maisuplong namin. Batukan ninyo. Kaya yung pong mga tumatakbo na hindi pa nakikilala na may magandang plataforma,
Yes. Welcome po kayo sa amin. Take it away, Sister El. Eto lakay, ang ating guest ngayong araw, siya ay nagtapos ng Bachelor of Arts in Economics sa San Beda College. Ekonomista pala ito. Yes, nagtapos din siya ng abogasya sa University of the Philippines College of Law. Skola ng bayan. At kilala siya lakay bilang human rights defender at tagapagtanggol ng marginalized sectors, kabilang dyan ang mga manggagawa, magsasaka at mga indigenous people. Pangulo din siya ng National Union of People's Lawyers at ito po ay isang organisasyon ng mga abogado na nagtatanggol sa karapatang pantao. At naging kinatawan siya lakay ng Bayan Muna sa Kamara mula 2007 hanggang 2016 at kabilang sa mga author. Nakailang term siya? Tatlo? Ayan, tatlo. Tatlo. Nagbilang pa ako sa kamay, no? Mat talaga to lang. Kabilang siya sa mga author ng mga panukalang batas tulad ng Anti-Torture Law, Anti-Enforced Disappearance Law at Strengthened SSS Pension Increase Bill. Ang ating makakasama lakay ay ang unang nominee ng Bayan Muna Party List, si Attorney Nery Colmenares. Attorney, good morning. Pero kulang kaya to sa introduction na Sister El. Ano pala kay? Uncle, ayan, uncle ni Angel Locsin. Yes. Ayan, oo. Alam mo ba, Lakay, si Angel Locsin ang crush kong artista. Ganun ba? Oo, siya Oo nga. talaga. Girl crush ko talaga siya. Maganda na magaling pa. Ayan, yes. kumusta na kaya siya? Anyway, Congressman Nery Colmenares, sir, magandang umaga, sir, at naimbagang bigat, Apo Diputado. Naimbaga bigat, Deo, naimbaga bigat ijay kadagiti amin nga agdegdengeg ijay Ilocos wenno Cagayan Valley, Mountain Province. Maraming salamat sa imbitasyon. Magandang umaga po sa lahat, no, sa lahat ng Tagalog. Og sa mga gikan sa Mindanao ug sa Visayas, maayong buntag kaninyong tanan. Kag ate syempre sa mga kasimanwa ko lang Deo, mga manamyaw lang ko sa mga Ilonggo. Mayong agaman sa inyo nga tanan. Wala po, Ilocano, Ilonggo Ilocano, Ilonggo. Ilongkano po. Ilongkano. Ayun. Ay, ang salita man to, malambing man to. Ayan. Parang ampera, hindi Ginapigo, lang ginapala. ginabuldos pa. Gay ko kwarta ay. Anyway, Congressman Nery Colmenares, kayo po ay gusto magbalik bayan sa Kongreso. Ayan, sa ilalim po ng Bayan Muna Party List. Ano pong nagtulak sa inyo? Graduate na kayo, ha? Bakit gusto pang bumalik sa Kongreso? Ano pa ang gusto yung patunayan? Ano pa ang may mga unfinished business pa po ba kayo? Ano pa ang dapat ninyong gawin, Congressman Nery? Yes, salamat Deo. Ang unfinished business kasi talagang ang hirap, no? Kukunti lang naman kaming medyo nagche-check and balance yan sa House. 584 bills ang na-file ng Bayan Muna mula nung nagsimula siya ng 2001. Pumasa naging batas 24 bills, no? Katulad nung nabanggit ni Sister L. At ang pinaka-latest nga yung Disaster Alert Law. Very proud of that. Yung pag may may bagyo, 'di ba? May text ka. Pero marami pa kaming gustong ilaban sana diyan Deo, Sister L. Apo. So, ang tatlong issue siguro mabanggit ko na laban namin. Ang una, grabe ang taas ng presyo ng bilihin ngayon. So, ang tingin ng Bayan Muna, dapat ibaba yun para maibsan. Pero hindi lang kami nananatili doon sa panawagan na ibaba ang presyo ng bilihin. Lahat naman pwede magsabi niyan. Ang sa Bayan Muna, may konkreto kaming solusyon dyan. Tanggalin ang VAT sa kuryente, tubig at langis. So, pag tinanggal mo yan, may maibsan yan ng at most 12% ang krudo, ang kuryente, at lahat ng factory na gumagamit niyan, syempre, bababa din. So, isa yan sa pinakamalaking laban na gusto namin, no? Ilaban para naman bumaba presyo ng bilihin. Ang sagot palagi ng gobyerno sa amin dyan, sa maraming debate na namin dyan, mababawasan ang pondo ng gobyerno. Kaya ayaw nila natanggalin ang VAT. Ang sagot naman namin sa Bayan Muna dyan, maraming pondo ang gobyerno. Ginagastos nyo lang sa kung walang kakwenta-kwenta ng mga proyekto. Di ba? Sabi namin, ang pork barrel, ang mga kung anong korupsyon dyan. Kaya kami sa Bayan Muna, ang pangalawang major issue namin, maliban sa ibaba ang tanggalin ng VAT sa kuryente, tubig at langis, yung korupsyon. Kasi ang laki ng bagay ng korupsyon. Ay, totoo po yan. At yung ano namin dyan, Deo, if I may, ang thesis talaga namin, ang pondo dapat diretso sa tao.
huwag nang sumabit pa sa bulsa ng mga politiko. So ibig namin sabihin dyan, pag may pondo, bakit hindi idiretso sa ospital? Pag mahirap ka, libre doktor, libre gamot, libre paggamot. Bakit pa dadaan sa aming mga congressman, senador o kung sino-sino? Bakit pa sila pipila sa amin para humingi ng medical assistance? Parang may utang pa sila na loob sa amin. Hindi naman namin pera yun, pera nila yun eh. So bakit pa sasabit sa amin, idiretso mo na kaya sa ospital yan? Ayan. Para doon na sila pumila, doon na sila dumiretso at malabanan mo pa ang korupsyon na nangyayari syempre. Pag sumasabit sa bulsa ng mga politiko, maraming milagro May ang kotong na pwedeng yan. mangyari dito. Nababawasan. So yun yung mga issue na at syempre kami sa bayan muna, panawagan talaga namin yan, ikulong lahat ng kurakot sa gobyerno kasi ang laking pera ang nawawala dyan. Yung nga, Congressman, ang nakulo yung maliliit eh. Oo, yung mga Correct. totoong big fish, wala Yung, naman. nakakupit ng 100,000, ilang milyon lang, pero yung mga malalaki ang nakaligtas. Yes. So paano balihan ko yung sinasabi yung direkta sa tao. So paano ididirekta sa tao yan yung tulong, ayuda, Congressman? At sa budgeting talaga, pag may budget sa mga ospital tapos nagtataka kami sa bayan muna, bakit may malalaking pondo pa dito na medical assistance for persons in circumstances, etc. Bakit pa dito? Diretso mo na sa ospital. Di ba? Pag humingi ang state universities and colleges ng pondo, ang mga eskwela, bakit pa dadaan sa mga kung sino-sinong politiko yung scholarship? Ayan. Sino ba mas marunong sa criteria ng scholarship? Si Kong o Ched? Ched, syempre, trabaho nila yan eh. Sinong mamimigay ng medical assistance? Bakit sinong nakakaalam kung saan ka magtayo ng kalsada? Si Kong o DepEd? DepEd, si Kong o DPWH? Di ba? Bakit pa dadaan sa mga senador, sa Congress, kung sino-sino, Hindi, siguro sa pagpatayo ng kalsada? Siguro kung Congressman, kung Neri, alam ng Congressman kasi distrito nila yan. Ayan. Mga district. Wag lang yung bridge to nowhere, ha? Ayan. Una, ang DepEd distrito niya rin yan. At trabaho niya yan. Di ba? Ang trabaho ng kongresista, senador kasi, gagawa kami ng batas. That's the first. Yung second, syempre, investigation in aid of legislation and investigation as part ng oversight function. Ibig sabihin, check and balance kami. Co-equal branch ang Senado, Kongreso at ang Executive. Nag-check and balance sila. Dapat hindi para sa amin sa bayan muna, inelect kaming congressman, hindi yes man. So, dapat may checks and balance kami dyan. So, sa budget itself, doon yung trabaho ng bayan muna, nakilatisin niya, natanggalin yung mga probisyon na katulad ng PhilHealth na kung saan kumukuha ng pondo para sa mga paboritong proyekto. Congressman Neri, kayo po ay naka 3 terms na, 9 years na sa Kongreso. Ayan, kayo mga taga-bayan muna, kayo mga makabayan block, kayo ang fiscalizers dyan sa Kongreso. Bakit hindi matapos-tapos ang korupsyon? Bakit lumalala pa? Ano ang dapat gawin, Congressman Neri? Kailangan talaga dyan masawata ang account yung issue ng impunity. Yung what is impunity? Impunity is when people commit crimes and get away with it. That is impunity. Kailangan dyan yung presidente at kongreso at Korte Suprema, yung tatlong branches natin. Hindi pwede, nalala ko, Napoles 2013, everybody was against pork barrel, lahat yan, kulong-kulong. Many years later, nakikita ako, parang sino ba ang na-convict doon? Malibang kay Napoles. Kailangan makulong. Kaya minsan may mga kasamahan ako sa Kongreso at sa Senado na ang nila taasan yung penalty ba? Sabi ko sa totoo lang, hindi sa taas ng penalty kahit 100 million years mo yan pag alam nila na hindi sila makukulong, mababayaran nila ang investigador, mababayaran nila ang piskal, mababayaran nila kung sino. Wala yan. Parusahan mo ng 10 years. Tapos 99% sure makukulong siya. Tingnan natin kasi wala namang gustong makulong ng 10 years. Siyempre. Di ba? So it's the swiftness and the sureness of justice para masagot yung korupsyon na isang dahilan. Bakit tayo mahirap? Isa lang naman siyang dahilan. Pero masagot yan, dapat makulong talaga lahat ng kurakot sa gobyerno. And the president is important there. Pag ang presidente ay kapag may anti-corruption drive ang presidente, dapat kay aliado ka o kalaban ka sa politika. Pag magnakaw ka, kulong ka. Hindi pwedeng anti-corruption ka pag kalaban mo sa politika, birahin mo. Pag aliado mo, proteksyonan mo. Mahirap yung ganong klaseng presidente.
At kasi na masusugan ko lang yung sinabi ni Attorney Colmenares Lakay, no, ni Kong, yung tungkol po dito sa mga hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukulong na mga hoarders, smugglers, na lalo na po yung mga Ayan, produktong oo. agrikultura natin, at naapektuhan po dyan yung ating mga magsasaka at yung ating mga consumers na at yung iba po na nagtatago nitong mga produkto, tapos ang magiging solusyon natin ay importasyon. Correct. Nilalabanan namin. In fact, no ang boto ng makabayan dyan sa rice tarification law. Kasi sinasabi namin, pag binaba mo ang tariff, ang tatamaan niyan yung mga magsasaka natin. Opo. Parang pinayaman mo pa pag mag-import ka, parang pinapayaman mo pa yung mga magsasaka ng China o ng Vietnam. Ibuhos mo kaya yan dito sa magsasaka. Pangalawa, hindi naman bumababa ang presyo kasi kontrolado ng kartel. Yes. Opo. At bakit hindi masawata ang kartel? Kasi maraming protection nila sa gobyerno. So, all these things dapat ay solusyonan comprehensively. Akala kasama sa kartel ilang opisyal. sabi lang ni Kong, sa gobyerno. Safe. Mahirap dyan pagka kasabot yung sekretary. Ay, patay tayo dyan. Yes. Lalo na pagkasabuat yung sekretary. Ayan, oh. Kayo po, yan sa ibang issue, Congressman Neri, kayo po ay isa sa mga nag-file ng second impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano yung masabi niyo sa napintong impeachment kay VP Sara? Bilang abogado ng impeachment complainants, no, at isa sa complainant myself, dapat naman matuloy ang impeachment for two reasons. Una, the Constitution says that trial shall proceed forthwith. Nakalagay sa Constitution, pag sinabing forthwith, kaagad-agad. Walang patumpik-tumpik, di ba? Walang hele-hele. Hindi natutuloy ngayon. So, yan. Ang second na reason, reasonable ang hinihingi ng taong bayan dito kay VP Sara Duterte. Saan mo ginastos yung 125 million pesos in 11 days? Yun lang naman. Sagutin mo ng maayos. Wala kaming problema. Pero kung hindi mo masagot ng maayos, karapat dapat bang nandiyan ka sa vice presidency? Pwede ba yan na ang 125 million, I'm just talking of the 11 days kasi ang total na impeachment complaint, 612 million. Half a billion pesos na hindi ma-explain. Ang sabi nung iba, confidential fund yan Kaya hindi namang pwedeng sabihin mo kung kanino. Ay nagkamali sila because there is a circular, may batas na sinusunod dyan yung joint circular ng DBM at DILG, DND, COA. Na kung saan, kahit na confidential fund, may auditing yon. Kasi kung sabihin natin na pag confidential, walang audit, o di patay tayo dyan kasi anybody can get a confidential fund, 100 million, ibigay niya sa girlfriend niya, babiyahe siya ng abroad, bibili siyang kotse, tapos sabihin niya, confidential Tapos na tayo dyan. Hindi pwedeng ganon. Akala ko po confidential fund, hindi subject to audit To yan. audit. Subject siya sa audit ng chairman ng COA. And the circular requires you to submit one, it requires the plan of intelligence. And two, proof of payment. Yan ang term. Resibo yan Proof of payment naka-circular. Kaya ayaw namin, Deo, na may confidential fund itong mga civilian agencies Kasi lahat ng civilian na ano bang alam nyo sa intelligence work? May sabi dati ng PCSO, nang binira ko yan sa Congress, PCSO or PAGCOR, bakit kayo may intelligence fund? Kasi po may mga nagdadaya daw sa PCSO. Di utos mo sa pulis. NBI. May NBI. CIDG. Di ba? Pag civilian ka, andyan yung intelligence ng Army, ng Navy, ng Air Force, NBI, nandyan yung PNP. O lahat yan di utusan mo. Bakit ikaw? Ano bang alam mo dyan? Hindi. Ang purpose dyan sa confidential fund, Deo. Pati sports, meron na intelligence fund. Ang purpose sa intelligence fund, kasi madali nilang galawin. Kaya yun lang ang reason. They don't even know what intelligence work is. Pag-reportin mo lahat ng civilian agency na yan, wala silang masabi dyan kung paano nila ginawa ang surveillance, malay nila. Madaling galawin ang confidential fund. Kaya panawagan ng bayan mo na tanggal yan sa lahat ng civilian agencies. Madaling galawin o madaling ibulsa? At madaling ibulsa. Kung ano po yung reaction ninyo dahil bukas sa Lakay, kung hindi ako nagkakamali, ay pagpapatuloy yung hearing ng presidential sister patungkol po dito
sa naging pag-aresto naman ng International Criminal Court o pagdala sa ICC sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang kino-question po dito is yung naging proseso, yung legality nung pag-aresto sa kanya. Ano po ang inyong reaksyon dito dahil ang presidential sister po ay nagsasagawa ng investigation tungkol dito? Una muna, disclosure, Sister Ella. Kami ang nag-draft ng complaint sa ICC, yung second, yung second. Na-file namin yan noong 2018 for crime against humanity. Ngayon, ang tingin namin, walang hustisya dito ang pamilya, lalo na ng panahon ni President Duterte. Kaya dumulog yan sa amin eh. Ang sabi, pwede po ba namin kasuhan si President Duterte dito? Sabi namin, hindi po pwede kasi may presidential immunity siya. Pag final nyo yan dito, dismiss agad yan. So sabi nila, wala na lang hustisya ang aming kahanak. Eh, kung gusto nyo po, ICC. Kaya na-file sa ICC. Sa ICC. Kaya, Sister L, nasasaktan ako pag binibira ng presidente ang mga kaanak ng biktima. Bakit hindi kayo nag-file dito? Eh, siya, abogado siya. Alam niya na hindi madidismiss ang kaso dito eh. Kaya, anyway, nandyan na tayo. Ngayon, ang sinasabi nila President Duterte, wala daw due process yun. Ako naman, kahit walang due process ang lahat ng biktima ng drug wars niya, ayaw ko naman na mangyari kay President Duterte na wala siyang due process. Para sa amin, kahit sino ka pa man, dapat may due process rights ka. Ano, wala daw siyang warrant of arrest. Meron siyang warrant of arrest issued ng ICC. Di ba? Ma-issued. Binasahan pa nga siya ng warrant kung anong charges sa kanya. Nakita ko yun sa TV Binasahan siya ng Miranda rights niya. Puti nga siya nabasahan yung lahat ng biktima niya na libo-libo. Ni walang korte-korte, walang warrant-warrant. Parang hayop na lang na pinatay. Nagmamakaawa, nagtatanong anong kasalanan ko. Pinatay. So, that's due process. Pinilit daw siya, siyempre warrant of arrest yan Siguro naman Deo, Sister L, lahat naman ng may warrant of arrest. Magrereklamo ka, di ba? Pero isang issue dyan na Congressman Nery, ayan, although na pending yata ito sa Supreme Court, ala na rin jurisdiction ng ICC sa atin dahil una, hindi na tayo member ng International Criminal Court. Yes, well, ang hindi nila alam, merong Article 127 ng Rome Statute. Actually, alam nila yan, ilang beses na nila inargue, natatalo sila dyan. Ano ang Article 127? Sabi ng Rome Statute na pinirmahan natin at pumayag tayo doon pwedeng mag-withdraw kahit sinong bansa, pero yung nasimulan ng kaso, bago ng withdrawal ay itutuloy ng ICC ang jurisdiction. May technicality pala siya. Na-file yung una 2017 si Attorney Jude Sabio on Davao Death Squads. Na-file yung sa amin 2018 on the drug war. 2019 naging effective ang withdrawal. So, previous, bago noon, di ba? So ano pang sinasabi nila na wala ng jurisdiction at idugtong ko? Kaya nilagay ang Article 127 na yan sa Rome Statute kasi ang tingin ng mundo, pag wala yan, walang ngipin ng ICC. Kasi ang gagawin lang pala ng Prime Minister o Presidente na kakasuhan ng ICC, mag-withdraw. O di tapos na yung kaso, di ba? Para masawatayan, para ma-ensure na hindi naman ganun ang gagawin na personal mo na interest, i-withdraw mo yung buong bansa dahil may kaso ka, nilagay ang 127 na sige, pwede ka naman mag-withdraw pero kung nasimulan na, hindi ka na pwedeng umatras. Tuloy yung jurisdiction dyan kahit hindi ka na miyembro. So yun ang nangyari dito. Sa inyong tingin, Congressman Colmenares, saan patungo ang Duterte clan ngayon? Ngayong ang kanilang leader ay nandun na sa The Hague. Ayan, mabubuwag na ba ang DDS, ang sabi nga nila ay Duterte Dynasty? Ano ang nakita sa kanilang papel sa politika, sa public service sa Mindanao? Well, yung dynasty mismo hindi ko alam kasi malakas talaga rin man sila sa teritoryo nila. Pero yung hustisya naman yung purpose dito para sa biktima, hindi naman kami kung ano man ang dahilan ng gobyerno bakit na execute yung warrant of arrest. Sa amin, isa ang dahilan hustisya. So ano pa man ang mangyari sa mga Duterte,
basta may hustisya na mangyari. Kung ito lang Deo, Sister L. Itong ICC, hindi natin alam kung ma-acquit o guilty yan. Hindi natin alam. Not guilty or guilty. Ang gusto lang naman ng mga kaanak ng biktima dito, may forum na malabas nila ang kanilang ebidensya, yung kanilang hinaing, at ang kanilang kwento kung paano pinatay ang kaanak nila. So, yun lang naman, it's an opportunity. So, sa akin, kay Pro Duterte ka o Pro Marcos ka o kanino ka pa man, yung oportunidad lang naman ang hinahanap ng mga kaanak ng biktima. Sana naman pagbigyan naman natin sila nun. Kung magtagumpay sila at nag-guilty, di ganun talaga. Pag natalo naman sila, di ganun talaga na quit si President Duterte. Basta sa amin, yun lang naman sana. So kung ano man ang kahinanatnan ng Duterte family sa politika, hindi siya concerned talaga ng mga ang karamihan, may mga bumoto nga kay President Duterte dyan sa mga kaanak ng biktima. Meron dyan. Hindi sila political people. Wala silang intensyon na sirain o hindi sirain. Ang sa kanila lang, pinatay na parang hayop yung anak, yung magulang nila. Dapat naman sana may hustisya. Pero alam po niyo, Congressman, kung may mga galit sa dating Pangulong Digong, may marami rin nagpapasalamat dahil noong panahon ng Duterte administration naging matahimik ang peace and order, nawala ang mga drug addict, wala na nang hold up sa mga jeep. Pero ngayon bumabalik na naman, Congressman Nery, dahil parang lumambot yata ang administrasyon sa kampanya against drugs. Yeah, kung bibilangin mo ang peace and order sa droga, di pwedeng bumaba. Pero 30,000 naman yung murder. Yun bang gusto ba nating lipunan? Hindi pwedeng bumaba ang crime rate ng panahon ni President Duterte kasi 30,000, 25,000 ang unsolved crimes. All over the country, yung mga riding in tandem, yung mga, diba? So, sa akin naman ay ganito. Lahat tayo gusto ng mapayapang lipunan. Gusto talaga natin yon. Pero yun ba ang gusto nating lipunan na paglaka ng anak natin, ng mga apo natin, na naglalakad lang yung apo natin sa kalye, pwedeng ma-riding in tandem kasi napagkamalang adik? Yun bang gusto nating lipunan na yung anak natin o kaibigan o pinsan natin, pamangkin, ay may sinabi lang sa Facebook na tutol siya sa isang patakaran ng gobyerno, mare-red tag na siya, matutroll na siya, may EJK na siya. Tingin ko hindi naman yun ang lipunan na gusto natin. Kasi sabihin mo naman, bumaba nga yung adik, pero grabe naman yung krimen na bumira doon sa karapatan ng marami. So sa akin, may mga bansa naman na naging maayos yung kanilang sitwasyon, naging mapayapa naman silang bansa na hindi naman silang pumapatay. Parang napaka-racist sa tingin ko na pagtingin natin, pag Pilipino, kailangan mong patayin yan para gumanda ang asal. Hindi. May mga bansa na hindi naman sila pumatay, peaceful naman, nasawata naman. Kaya, yung problema dito kasi, lalo na sa droga, karamihang mga drug syndicates, may protection sa pulis, general, koronel, kong, mayor, governor, senador. So kung may ganun pala, bakit di birahin mo sana yung mga pulis, mga protector ng droga kaysa sa doon ka sa demand side. Dapat sa supply side si President Duterte bumira. At pag sinabi kong bira, hindi patay ibig sabihin, ikulong mo, kasuhan mo. Ito pala, gobyerno mo pala may kasalanan. Sila pala ang proteksyon sa droga. Bakit doon ka bumira sa mga addict? Yun lang ang point ko. Congressman, matanong nga kita, ayan, ikaw ay pabalik-balik na rin sa The Netherlands, ayan, napunta ka na rin na Amsterdam, ayan. Bakit kung ganito ang sitwasyon natin dito, ba't di kaya ng Amsterdam? Ayan, legal ang droga doon, pero may control ang gobyerno, ayan. Yes. Ano kaya ang epekto kung ano kaya ang panukalang batas? Ano ang batas ang dapat nating gawin at magaya ang Amsterdam. Ayan. Huwag ka maglalagay ng mga nasa babae nasa eskaparate. Iba na yun. Mukhang palagi si Deo doon. Mukhang memorize niya yung buong. Napasyal lang doon. Napasyal ka lang ba doon? Actually, hindi ko alam yung sitwasyon at kalagayan ng mga bansang yan, kung bakit. Pwedeng pagdebatihan niya sa Kongreso. Pero ang punto ko lang ganito, ang term ko dyan, Deo, geographical injustice. Ano ibig sabihin
ganyan. Depende kung saan mo ginawa. Humit-hit siya ng marijuana doon sa Amsterdam, enjoy siya. Walang mangyayari sa kanya. Humit-hit siya ng the same marijuana sa Pilipinas, patay siya. Isn't that geographical injustice? You're doing the same thing and yet one is okay, the other is dead. Parang hindi tama na ganun eh. So sa akin, ano pa man yung nangyari yan sa Thailand si Prime Minister Thaksin, nagkaroon siya ng drug campaign, libo rin ng pinatay. Talaga? After that, after a few thousand, 1,000 plus deaths, na overthrow siya, naku siya. So, umalis Nakudeta, siya. oo. Nakudeta. Nang inimbestigahan yung 1,000 plus na patay sa drug war ni Prime Minister Thaksin, halos kalahati, walang kinalaman sa droga. Talagang kota kung ano mang dahilan dito sa Pilipinas, 'di ba? May kota, may presyo ang ulo, 'di ba? Kaya maraming namatay na walang kinalaman sa droga eh. So, yun yung nangyari doon kay Thaksin at later on ang sabi ng Thai Chief PNP kung baga nila, legalize na lang nga natin yung droga. Yan ang sabi, hindi droga, marijuana yung Marijuana. kanya. May lugar sa mga Thailand na legal ang marijuana, di po ba? Correct. Pero Bakit yata? ako naman may masusing pag-aaral dyan kasi hindi ko na naman alam kung anong gagawin ng mga, alam mo naman, mga Magagaling. pulis na magagaling dito Yun kasi lang. mahirap din yun. Basta ako ganito lang sa bayan muna. Yung biktima ng adik, yung mga pinatay, yung karumal-dumal na krimen, dapat talaga may justisya. Dapat ikulong yun. Hindi pwedeng porket adik ka, nakapatay ka ng gawa ka ng karumal-dumal na krimen, ligtas ka. Yung addict na ng hold up. Correct. On the other hand, yung gumawa rin ng pagpatay ng libo-libo, karumal-dumal yun eh. Tingnan mo si Kian de los Santos, nagmamakaawa. May exam pa po ako bukas, tapos palurin mo, patay, karumal-dumal yun eh. Dapat magbayad din yun. Ayan. Iyon ang pantay na hustisya na hindi ka pumipili na whether adik yan or kung sino pulis man yan o President Duterte man yan o sino man, dapat may justisya kung nagkasala. Sandali lang mga Congressman na Neri, si Val Gonzales may kasamang adik. Ay, may kasamang adik. Lakay, bawal yan hindi yan totoo. Ay, Val. May magtatanong tungkol sa mga adik-adik yata. Oo, mga baka ganyan. mayroon siyang itatanong na may kinalaman. Naku, mukhang kasama ni Val Lakay, sundalo. May makakasama tayo mula dyan sa Quezon City. Nasa Quezon City ba si Val? RH5 Val Gonzales, sinong kasama mo at ano ang kanyang katanungan kay former Congressman Attorney Nery Colmenares? Kung pakisuot na lang po yung ating headset para marinig po natin yung magtatanong kay Val. Okay, Val Gonzales, come in. Sister El at Mayor, ang lugar naming kinaroroonan ngayon ay ang paboritong lugar ni Attorney Nery Colmenares. Bakit? Ang UP Diliman dito sa Quezon City. Teritoryo, ha? Nasa ikot ka ba? Paikot-ikot yata kayo dyan, ha? Okay. Napakaraming mga sundalo, mga reserve forces, ng iba't ibang unit ng Armed Forces of the Philippines. Akala ko mga eskola ng bayan nandyan, mga sundalo pala. Okay, proceed. Sundalo, mga ROTC nandito dahil araw ng Kasarinlan. Pumaparada ngayon. Libo-libong mga sundalo, mga reserve forces ng AFP ang nandito ngayon. Pero ang ating pag-uusapan na ispatan ko, itong isang magtatanong may-ari at nagtitinda dito sa loob ng UP Diliman Campus. Itong si... Akala ko ba sundalo magtatanong kay Congressman Nery? Itong mga ordinaryong mamamayan. Okay. Si Manong Sol Lakayanga. May tanong kay bayan mo na party list Congressman Nery Colmenares. Anong tanong po ninyo, Manong Sol Lakayanga? Tanong ko lang po, sir, may mabagawa po ba ang gobyerno natin tungkol sa tubig? Dahil maya-maya po, lagi na lang tumataas ang tubig ng sinilang sa... Ayun. Kuryente pa. Tubig. Pinaprivatize kasi mga essential Concessionaire. facilities. Tama ka, Deo. Yun talaga ang aking isang posisyon ng bayan muna, yung privatization. That's the first, no? Ang una, dapat hindi privatize itong mga public utilities. Ano ba yan? Tubig, kuryente, komunikasyon, lahat na. Transportasyon, no? Kasi pag tubig yan o kuryente, ang intensyon ng private corporation dyan, kita, tubo, hindi serbisyo, negosyo. So that's the first. Ang second, ang gobyerno dapat
nire-regulate niya ito. Alam mo ba, ang bayan muna, isa kami sa petitioner na nag-file sa Korte Suprema na itong tubig na to, sinisingil sa atin yung corporate income tax. At nanalo kami doon ha. Nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema 2023. At sinabi ng Korte Suprema, kayo ang mga Maynila at mga Manila Water, hindi nyo pwedeng singilin yung income tax nyo sa consumer. Kasi kumita na nga kayo ng bilyon sa consumer, tapos magbabayad na kayo ng tax doon sa kinita nyong bilyon, pati yun, pababayarin mo siya. Pati systems loss pagka may charge sa, Sa consumer. consumers. Correct. Yung mga sa kuryente, sa tubig, systems loss, sabi ko, alam mo ba, ang systems loss, kapalpakan nila yan sa pagbigay ng mga, facilities, kaya may nawawala, may isisingil sa atin ng systems loss. At ito pang masama. Alam mo ba, nung kongresista ako, binira ko yon, may VAT ang systems loss. Can you imagine? Sabi ko, tingnan nyo ha, value added tax. Ano ang value added sa systems loss? Aber? Di ba? Pag bumili ka ng t-shirt, may VAT yon, pag uwi mo may t-shirt ka. Pag nag-systems loss, nagbayad ka ng 12%, anong inuwi mo? Wala. Na Diba? hindi mo man kapabayaan ng concessionaire. Correct. So ang laban po ng bayan muna sa ngayon, tanggalin muna ang VAT sa kuryente, tubig at langis. Isa yon. Pangalawa, syempre, yung mga singilin nila, kasi sinisingil nila sa consumers yung mga income tax nila, dati pati advertising nila, kung ano-ano, sweldo ng executive nila na dambuhala, dapat masawa tayo. Binabantayan namin yon. At ang isa sa nabantayan namin at naipanalo, hindi na po tayo sinisingil ngayon ng Maynila at Manila Water nung corporate income tax nila. So, yun po ang ilang panukala ng bayan muna. Para syempre, ang pinakapanukala talaga namin, tanggalin itong kunin na ito ang mga tubig na pasilidad from private corporations, ibalik sa gobyerno para mas makontrol natin ang presyo at singil ng tubig, kuryente at langis. Ayan na kuya, ayan na. Aalisin daw po ang mungkay, alisin ang VAT. Sa tubig, sa kuryente at langis. Ayan. Okay kuya. May tanong ko po ako. Okay. Ginanahan si kuya. Wala po ba may subsidy po ba sa tubig, kuryente, ang mga mahihirap na gumagamit ng tubig at kuryente? Meron po. Meron po kayong lifeline na mga rates para sa 10 cubic meters pababa. Sa kuryente, ganun din. Ang problema po dito natin, hindi lang naman 10 cubic meters ang maano mo sa tubig lalo na syempre may anak, pamilya ka, 'di ba? Minsan sa isang bahay, 2 pamilya kayo nakatira. So yun po ang problema natin doon. So tingin ko hindi lang doon sa lifeline yung mababa ang bayad nyo dahil mas mahirap kayo o kaya, kundi yung bayarin ng lahat. Kasi ang problema dyan, kahit kayo po, baka bilangin kayo nila na hindi mahirap Depende sa konsumo mo So kahit mahirap ka pa talaga, kung nag-consume ka ng 15, 20 cubic meters, babayaran nyo na yon. So para sa amin, ang solusyon, tama lang yon. Okay lang yon na pag mahirap ka, may subsidy doon sa bayad mo. Pero at the same time, yung bayarin ng lahat. Kasi marami naman sa atin sa Pilipinas ay mahirap. Ang bayarin ng lahat dapat ay mabawasan. At yun ang ilalaban namin, na ilaban na ipanalo ng ilan, ilalaban pa namin na ibaba pa lalo ang presyo na singil sa tubig sa pamamagitan ng pagtanggal ng VAT dito. Dahil Ayan hindi kuya. siya dapat na Ayan. Okay. Si Manong Tel, Attorney Colmenares, mahirap daw siya. Pero hindi niya malaman kung siya hindi rin kabilang dun sa mga sinasabing nakapanood dun sa lifeline o yung may subsidy binibigay dahil sabi mo nga, Attorney, kahit mahirap ay hindi naman na 10 cubic meter lang yung kanyang ginagamit na tubig sa loob ng isang buwan. So mula rito sa UP Diliman, sa Quezon City, ako si Val Gonzales, Pacti Mayor at si Sorel. Maraming salamat, Val Gonzales mula sa UP Diliman, Quezon City. At bilang panghuli, Congressman Nery Colmenares, alam po niyo, karamihan po ng botante ngayon ay mga kabataan. Ayan, lalo po sa mga first-time voters na maaring walang gaanong alam sa bayan muna, lalo sa inyong mga advokasya. So, ano po ang inyong mensahe bilang panghuli? Bakit kayo sa bayan muna party list ay dapat ibalik sa Kongreso? Congressman Nery Colmenares, sir. Salamat ba? Val. Si Val, nagugulat ako, wala nang bigote.
I used to know him, Bigot. Salamat ka, Deo, at salamat din, Sister Eldo. Ang bayan muna, siguro sa mga botante nating kabataan, ang bayan muna, ang aming pinagmamalaki. Kami ay maraming termino sa Kongreso, hindi kami nagpayaman talaga dyan. Kung gaano kami pumasok sa Kongreso, ganoon din kami lumabas. May kakaiba kami sa maraming mga tawag namin dyan, mga peking party list ng mayayaman at mga dynasties. Ang mga mayayaman at dynasties, mga congressman na yan, mga senador, ang kanilang mga kaanak dyan. Wala namang nagawa sa ating, kaya nga tinawag ang party list for the underrepresented. Kasi the normal quote-unquote congressmen and senators sa Kongreso noon, hindi sila na fully represent. So para sa amin, dapat yung boses ng mahihirap ang party list. Ang konstitusyon natin nagsabi, 20% ng seats in Congress shall be for the party list system. Ang 80% para sa mga district na kongresista. Dapat yung 80% na district congressmen hindi na dapat sumali sa party list sa 20%. Kasi kung sasali lang naman sila, ba't pa tayo nag 20-80? Di ba? Di nag 100% na lang tayo, labo-labo tayo dito. Pero hindi. Ang purpose ng konstitusyon, ang 20%, wag nyo nang pakialaman yan. Para yan sa marginalized at underrepresented. At sana ang mga party list na hindi dynasty, yun ang suportahan natin. So kami sa bayan muna, hindi kami dynasty, kami ang una namin track record. May election man o walang election, Deo. Ang bayan muna nandyan. Sa loob o sa labas ng Kongreso, andyan ang bayan muna nandyan. Wala kami sa Kongreso ngayon. Natalo ang bayan muna for the first time in history noong 2022. Kaya importante sa aming manalo ng 2025. Otherwise, disqualified na kami kumbaga sa election. No? So, para sa amin, nag-file kami ng kaso sa PhilHealth para bawiin yung 89 billion pesos. Wala naman kami sa Kongreso. Ibig ko lang sabihin, kay loob ka o labas ng Kongreso, tuloy ang laban. May election man o walang eleksyon, tuloy ang laban. So, may isa kaming panalo sa Korte Suprema just last month. Final namin yung 2020 pa. Wala namang eleksyon noon na dapat ipagbawal na singilin ng SSS ang lahat ng OFW. Kasi may circular kasi na bago lumabas ang OFW, yung bayad mo na siyang SSS. Na sabi namin, unfair naman yan. Hindi pa nga kumita. So, yun yung pangalawang kinaiba namin. May eleksyon man o walang eleksyon, may track record ang bayan muna. So, siguro, yun ang isang kinaiba namin. At syempre, yung tatlong laban namin, ibaba ang presyo ng ang singil sa baba ang presyo ng bilhin, tanggalin ang VAT sa kuryente, tubig at langis, sawatain ang korupsyon, ang pondo dapat diretso sa tao, wag nang sumabit pa sa bulsa ng mga politiko. At pangatlo, 1,200 na living wage sa lahat ng manggagawa sa buong bansa. Whether Metro Manila, Luzon or Visayas, pantay-pantay at pareho dapat ang sahod, 1,200 living wage. At yan ang ilalaban namin pag sakaling manalo ang bayan muna sa party list. At sana po, hingin ko na rin yung tulong nyo, tandaan yung ang bayan muna at iboto ang bayan muna. Ang number po namin ay, yun po ang edad ni Deo, 1 taon bago siya naging senior citizen. Number 59. Bayan muna po, number 59 sa balota. Pinapatanda, 58 lang ako. Congressman Nery Colmenares, sir, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo and good luck. Thank you and good morning. Thank you po. Maraming salamat. Mga kaibigan, re-electionist, Congressman Nery Colmenares ng Bayan Muna Party List na number 59 sa balota. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Bakit ganun? Pag pindot ko Billy, nandun na agad sa
Sa lyrics na agad. Nagbabalik po ang ating programang Damdaming Bayan at sila kay Mayor Deo Macalma ay nag-undertime lang po dahil merong importanteng mahalagang lakad ang Lakay Deo at ito pa rin po ang inyong nakakasama sa programa Sister Elaine Apit bago sa ating mga kasamahan na nasa labas ng himpilan. Kumustahin lang natin yung mga nanonood nakikinig sa atin online. Isang magandang umaga po sa inyo, sa mga nakatutok, sa mga nagpapabati maya-maya, try natin mag-shout out. Pero isa-shout out ko, ito kaibigan to nila kay nanonood sa atin, ang congressman, congressman na agad. Isang magandang umaga kay Attorney Byong Garing ng Muntinlupa, nanonood sa atin, nakikinig. Isang magandang umaga. At sa pasahero daw, pasahero tuloy, sa Grab driver daw kanina ni Ma'am Kise, si Christine Habson, ayan. Si Kuya Alberto Nual, Grab driver na nakikinig daw lagi sa atin at inaalam daw nitong Grab driver ni Kuya Alberto kung ilang taon na daw sila kay. Actually, sabi po nila kay 58 years old pa lang siya. Ayoko nang kontrahin yun. Sinabi na nila kayo 58, edi 58. Isang magandang umaga sa mga nanonood sa ating Facebook page. Mukhang marami-rami ang mga gumagawa, mga nagre-react sa naging panayam natin kay attorney at former Congressman Nery Colmenares dun sa ating Bakit Ikaw? At hati ang opinion. Yung iba talagang nag-agree sila na tanggalin na yung VAT at yung iba naman syempre iba-iba ng opinion. Sabi niya dito mahusay, may iba naman na iboboto kita, pero yung iba bakit aayaw daw nila. Meron iba-ibang opinion ng ating mga kababayan yan at nirerespeto natin yan dahil tayo ay may kanya-kanya namang opinion sa bawat issue o kaya naman sa politika at kailangan nirerespeto natin yon. At hindi po tayo nag-aaway-away. Speaking of nag-aaway-away, siguro panawagan lang lalo na dun sa mga local candidates. Napakarami kong nakikita sa Facebook nagsisiraan. Diyos ko Lord naman. Huwag kayong magsiraan. Alam nyo kung gusto talaga ninyong magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan, huwag na kayong manira ng kapwa ninyo kandidato. Gawin nyo lang kung ano ang gusto nyong gawin para sa ikabubuti ng inyong mga constituents. At hindi naman kailangang magbato ng masasamang salita o ng hindi magagandang pananalita laban sa kalaban ninyo. Dahil at the end of the day, kung kayo po ay gusto nyo talagang magsilbi sa inyong kapwa, sa inyong mga kababayan, yun naman po ang pinakamahalaga. Diba? Pero iwasan na natin yung paninira. Hindi naman natin yan ikauunlad bilang isang bansa at bilang isang bayan. Hindi naman talaga makatutulong po yan. Ngayong araw ay atin pong ginugunita ang Day of Valor o Araw ng Kagitingan. Ito po ay bilang, kung naalala po yung Bataan Day, nasa history to, tinuturo to sa atin, lalo na yung elementary, actually hanggang high school, tinuturo naman talaga to. Ito po ay pag-alala sa kabayanihan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na rin na laban sa mga Hapones noong World War II. Partikular na po yung naging labanan dyan sa Bataan. At sa katunayan, ang Pangulong Bongbong Marcos ay pangungunahan niya yung paggunita dyan sa may Samat, Bataan. Alamin nga natin mamaya mula kay Ms. Leth Narciso ang update dyan. Pero ito po ay, kung naalala nyo, part ng history, di ba, yung Bataan Death March at libu-libong mga sundalo dyan, yung pinaglakad mula Mariveles. Tama ako ng alala. Dapat pala may kodego ako, Pero kung tama ako, Mariveles hanggang Capas, dyan po sa may Tarlac, at maraming mga kababayan natin ang nagbuwis din ng buhay. Kaya yan po ay mahalagang parte ng ating kasaysayan. Samantala, puntahan nga muna natin ang isa sa ating mga kasamahan na reporter na nasa labas ng himpilan, si RH52 Edniel Parosa, Defense Secretary Teodoro, nanawagan ng pag-alala sa mga veterano at sundalo sa gitna ng tinawag na uncertain times. Ang detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel? Maligayang araw ng Kagitingan, Sister El. Nanawagan si Defense Secretary Gilbert Teodoro ng pagkakaisa at pag-alala sa mga sakripisyo ng mga lumaban para sa kasarilan ng bansa. Ayong araw ng Kagitingan o National Day of Valor, inimok ng kalihimang mga Pilipino na humugot ng lakas sa mga veterano at sundalo sa gitna ng tinawag niyang uncertain times. Hamon umuna ito sa lahat ng Pilipino
na gawin ang gampanin para sa nation building gaya ng pagpapanatili sa pagunlad, kapayapaan at seguridad ng bansa. Kahapon, winelcome din ni Chidoro itong bagong warship ng Philippine Navy, isang guided missile corvette na pangangalan ng BRP Miguel Malvar. Galing sa South Koreang sakyang pandigmang, isa lamang sa dalawang warship na bunga ng kasunduan sa Hyundai Heavy Industries. Naniniwalang kalihim na alay sa mga bayani itong bagong naval asset na makatutulong umano sa territorial defense ng bansa. Samantala, andito pa rin tayo sa General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo, Quezon City, kung sana nagpapatuloy itong programa ng pamahagi ng Comprehensive Social Benefits Program Benefits para dito sa mga pamilya ng mga uniform personnel na yumao o namatay dahil sa bakbakan, kung tawagin natin, killed in action. Narito yung ilang sa mga pamilya ng mga nasawing personnel ng AFP, maging Philippine National Police at CAFBO para tumanggap nitong benepisyo sa ilalim ng Executive Order number 110. Wala dito ang Commander-in-Chief Pangulong Bongbong Marcos, pero inasang pangungunahan din ng PBBM itong programa mula dyan sa sentro ng Day of Valor festivities or activities ay sinasagawa naman sa may Mount Samat sa lalawigan ng Bataan. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, RH52 Edniel Parrosa. Alam niyo, may nag-comment dito, natatawa lang ako. Standby, Miss Laf Narciso, bago dyan sa update natin sa ika-83rd anniversary na araw ng Kagitingan, kung saan nga po pinangungunahan niya ni Pangulong Bongbong Marcos, sabi dito ni Domingo Grande. Sister El, wag mo naman bawasan ang edad nila kay. Kung baga sa manok, pati tahig may sangan. Hoy, grabe ka kay Lakay, hindi ako ang nagsabi niyan, ha? Ang nagsabi niyan si Domingo Grande. Ang estimated daw niya kay Lakay, going 17 na. Grabe ka kay Lakay, ha? Kasabi niya, wag ko daw bawasan. Pero sabi naman ni Bentong, 58 years old, pero leap year. Ay, grabe kayo kay Lakay Deo, ha? Si Lakay ay 60 years old. 60 years old. Hindi ko po talaga alam ang totoong edad nila kay Mayor Deo Macalma. Pero pag kinompute ko, mamaya yung calculator, alam ko naman kung anong taon siya pinanganak. Medyo slow lang talaga ako sa math. Pero ayoko na din sabihin yung age. Basta sabi nila kay, siya ay 58. At bilang tayo ay, kayo ay nakikinig lang, tanggapin niya na 58 lang. Ito naman, kayo naman. Minsan lang naman mag-feeling sila kay pagbigyan nyo na daw siya. Pero puntahan muna natin ang update mula naman dyan sa may Bataan. Si Pangulong Bongbong Marcos, pinangungunahan ang aktibidad kaugnay nga ng pagunita ng ika-83rd anniversary ng Araw ng Kagitingan. At nandiyan ang ating kasamahan, si RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth? Mr. El, nasa Bataan nga ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., partikular sa Mount Samat National Shrine sa Pilar, kung saan pinangunahan nito ang aktibidad kaugnay ng paggunita sa ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Kinilala ni Pangulong Marcos ang katapangan at kabayanihan ng lahat ng mga veteranong Pilipino na nagtanggol sa Pilipinas noong panahon ng digmaan, partikular sa Bataan. Sa aktibidad sa Mount Samat, muling sinariwan na Isayan. At sa kanyang talumpati naman, binigyang diin nito ang mga aral na iniwan ng digmaan, gaya na lamang ng sama-samang pagsisikap na makamit ang kapayapaan. Umaasa ang Pangulo na darating rin ang kapayapaan sa ibang mga bansa na nasa gitna pa ng sigalota. Ay kay Pangulong Marcos, araw-araw na ipagdiriwang ng mga Pilipino ang kapayapaan kasabay ang patuloy na pagsisilbi para manatili itong permanente. Narito si Pangulong Marcos. We celebrate today, Araw ng Kagitingan, the Day of Valor, for the valor that was demonstrated here in these sacred mountains, the valor that was demonstrated here, but also the valor, the courage, and the sacrifice that is demonstrated by every single Filipino every single day because of their love for Filipinos, because of their love of the Philippines. That is what we celebrate. That is the lesson that we learn, and that is the lesson that we will carry into the future. Pagdating sa Bataan kanina ay binigyan ng full military honors ang Pangulo ng Armed Forces of the Philippines. Kasama niya si AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Bahagi rin ng seremonya ang pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas, Amerika at Japan. Sinundan ito ng pag-aalay ng bulaklak sa dambana ng Kagitingan.
Nag-ali rin ng bulaklak sina US Embassy Charge d'Affaires Robert Ewing at Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya. Isinagawa rin ang pagpapatunog ng bell bilang pagkilala sa mga nag-alay ng buhay noong panahon ng digmaan, partikular nga yung naganap sa Bataan. Tema ng pagdiriwang ngayon, ang kabayanihan ng veterano sandigan ng kaunlaran ng bagong Pilipinas. Ito si Lieutenant Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, RH14, Ms. Lef Narciso. Tayo po ay magbabalik pa dito sa ating programa, Pilipinas ang oras, 9:43. Ang bayan. Para sa bayan. Tayo po ay nagbabalik dito sa ating programa nga Damdaming Bayan. Minus lang kay Mayor Deo Macalma na nag-undertime lang po saglit. Patawarin nyo na. Ito po si Sister Elaine Apit. Isang magandang umaga sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Itong pinapatugtog ko, may ganito palang song, Kabayanihan. At ang kumanta po nito yung Philippine Army Band. Mahal sa buhay ay nilisan dahil sa pangarap na maglingkod sa inang bayan. Ngayon po ay araw ng kagitingan at atin pong ginugunita yan at pinapangunahan nga ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagunita po dyan sa may Mount Samat sa Bataan. At mabuhay po ang lahat ng mga magigiting na sundalo, pulis at lahat po ng ating mga bayani, mga makabagong bayani, ang mga overseas Filipino workers, ang lahat po ng mga magigiting nating mga kababayan na bayani sa kanilang mga propesyon. Mabuhay po tayong lahat. And of course, yung mga retired nating mga sundalo, hello po, si Lolo na nakikinig na lang sa kanilang mga radyo dahil syempre hindi na alangan namang lumaban pa or magserbisyo pa. Pero sila ay nagserbisyo na sa ating bayan at deserve naman nila yung kahit papano ay makapagpahinga, makasama ang kanilang mga apo. At ingatan po ang ating health. Pero bago sa ilan natin mga balita pa ba, Senator Amy Marcos, bumisita si Senator Amy Marcos dyan sa Tugigaraw at pinakinggan niya ang mga suliranin ng Young Farmers Challenge winners at Ikadiwa beneficiaries kaugnay sa transportasyon at pagbebenta ng kanilang mga produkto. Tinalakay ng senadora ang mga balakid sa pagbebenta at pagdadala ng mga ani, kabilang na ang kakulangan sa truck na ginagamit sa transportasyon ng produkto mula sa sakahan patungo sa merkado. Binigyang diin ng Marcos ang pangangailangan ng mas mabilis na aksyon mula sa Department of Agriculture, lalo na sa pamamahagi ng mga truck at iba pang kagamitan upang matiyak naman ang epesyenteng daloy ng agri-negosyo sa rehiyon. Damdaming bayan. Pago sa ating balitang negosyo mula kay Miss Sofia Gans, turnover ng 2 airport sa Aboitiz. Gagawin daw yan ngayong April at June. Wow! May ganun pala. Saan nga airport ito, Miss Sofia? Alamin nga natin yan mamaya. Pero happy birthday muna kay retired Police Major General Charles Calima. Oy, wala ba tayo dyan? Mula sa Batang San Miguel, mula kay retired Police Brigadier General James Brillantes, Police Brigadier General Frank Mabanag, PB Romeo Ver at Police Colonel Edward Chan. Happy birthday kay Police Major General Charles Calima. Ang pagbati mula sa Batang San Miguel. Mano po sa mga ninong, ayan, mga Batang San Miguel, mga nakatutok din sa atin, lagi nanonood at nakikinig. O sa mga driver natin, meron pa lang pala tayong paalala bago ko dakuan ang balitang negosyo ni Miss Sofia Gans. Nakita nyo ba yung viral video ng isang Fortuner? Kung hindi ako nagkakamali, Fortuner ito, yung nag-wild
na mukhang mayroon siyang nabangga na isang van dito sa may Quezon City. May balita ba tayo dito, Val Gonzales, kung ano ba talaga ang totoong nangyari? Dahil may kausap siyang isang police traffic nasa mukhang yun ang in charge dahil siya ay may nabanggang van at kinakausap siya. Pero biglang umatras, tas nag-wild. May yung unahan niya, pagka-atras niya, tumama doon sa pader ng gasoline station. Tas umikot na tamaan pa yung mismong gasoline station, mukhang tubig yata yung ng tubig ang tinamaan. Wasak yung kanyang harapan. Pero ayon sa ilang mga reports, hindi pa natin nakukumpirma kung totoo ba yung ilang reports na mayroong medical condition umano yung driver nitong Fortuner na ito. At inaalam pa, alamin nga natin mamaya kay Val Gonzales kasi Quezon City ito nangyari eh. So ang reminder lang natin, lalo na po dun sa pamilya, kung mayroon po kayong kaanak o kaya naman po yung inyong pong kasama, yung kamag-anak, tatay, kuya man yan, kapatid o kung ano man, kung may condition na iwasan na lang yung siguro yung kayo po yung magmamaneho, kayo po yung magdadrive na posible pang hindi nyo lang po ikapahamak din ng mga taong nasa paligid ninyo. Kaya ingat-ingat po tayo ha. And of course, iwasan din natin yung magva-violate tayo kaya nagmamadali tayo dahil baka mag-cause tayo ng accident katulad nito. Mukhang na-aksidente muna, may nabangga siya. And then, unfortunately, habang kausap siya nung traffic police, eto, bigla po siyang nag-wild. Paikot-ikot siya. Kung nakapapanood nyo yan sa mga nanonood sa atin sa RH TV at sa ating mga social media accounts. So, ingatan po natin ang ating mga sarili kasi hindi lang kayo ang po pwedeng mapahama, kundi maging yung mga tao po na pwedeng madamay kapag ka po nagkaroon ng aksidente. So para maiwasan po yung ganito, tayo po mismo magkaroon na tayo ng precaution sa ating mga sarili. Tayo na po mismo ang umiwas at huwag na tayong magmaneho. Iba na lang ang mag-drive. Makisuyo na lang tayo, baka may kakilala kayo para maiwasan natin yung mga ganitong aksidente. Dahil nakakatakot kung may medical condition, buti na lang ay hindi siya yung tipong bumangga talaga o nawasak yung harapan niya. Pero hindi pa natin alam kung yung driver siguro safe naman, pero sana wala nang ibang nadamay tungkol po dito sa aksidente ito. So ang reminder natin, mag-ingat at tayo mismo sa ating mga sarili. Kung alam natin na hindi natin kaya o meron tayong health condition, wag na natin pilitin. Hindi man yan sa pagmamaneho, sa ibang bagay man yan, wag na natin pilitin para yung ating pong health at yung ating pong kaligtasan, gayon din po ng mga tao na sa paligid natin ay mapangalagaan din po natin. At reminder sa ating mga driver, huwag masyadong mainit ang ulo dahil alam naman natin yung mga road rage nitong mga nakaraan, napakaraming ganyan. At reminder ulit, huwag tayong maging kamote driver o kaya kamote rider. Daming bayan. Balitang negosyo ni Miss Sophia Gans, turnover naman ng 2 airports sa Aboitiz. Gagawin daw yan ngayong April at June. Ang detalye, balita mo, Miss Sophia Gans. Sophia. Nakatakdang ma-turnover sa Aboitiz Group ang Lagindingan at Bohol Airports upang bigyang daan ng bagong operator na palawakin ang kapasidad ng mga pasahero. Ayon kay Transport Undersecretary for Aviation Jim Sidiongco, ngayong buwan magaganap ang takeover ng Aboitiz Infra Capital sa Lagindingan International Airport habang sa Hunyo naman sa Bohol Panglao International Airport. Sa unang phase, tataas ang kapasidad ng Lagindingan Airport sa 3.9 million passengers kada taon mula sa kasalukuyang 1.6 million. Tataas rin sa 3.9 million passengers per annum ang Bohol Airport pagdating ng taong 2030 mula sa kasalukuyang 2 milyong kapasidad nito. Ang pagpapalawak ng mga paliparan na inaasahang makatutulong sa pagpapalakas ng turismo sa Visayas at Mindanao. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong March 21 sa halagang 57 pesos and 31 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sophia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Miss Sophia Gans, para sa iyong balitang negosyo. Kapayapaan ang bitin, sakripisyo ng bawat sundalo, buhay ay laging na
Oy, shout out sa mga nakatutok sa ating YouTube channel at kailangan na po nating magpaalam pero isang magandang umaga din sa mga nakatutok sa ating Facebook Live. Hi kay Manny Diaz. Naku, wala tayong special na balita ngayon. Wala sila kay Paul Salvacion Jr. Magandang umaga sa iyo, nanonood. At si Alvin De Torres na hinahanap sila kay Mayor Deo Macalma na nandyan ngayon sa may Bel Air sa Laguna, sa Binyan. Isang magandang umaga. At hi kay Stephen Morales. Magandang umaga sa iyo. At kay Annie Balmar, isang magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay holiday, chill lang. Sabi nga nila kay makalma lang. At yan na po ang kabuuan ng ating programang Damdaming Bayan ngayong April 9, 2025. Araw ng Kagitingan, National Day of Valor. Mabuhay ang ating mga bayaning Pilipino, mabuhay ang lahat ng mga makabago at yung ating mga veteranong bayani na talaga naman pong nagbuwis ng kanilang buhay para po sa kasarinlan ng Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat sa mga nanood, nakinig at sinamahan po tayo ngayong umaga dito sa ating programa. Maraming salamat sa ating Radio Tech, sa ating DZRH News Television Technicians, and of course si Billy Crawford. Akala mo si Billy Crawford, parang layo-layo naman sa katawan. Minus lang kay Mayor Deo Macalma. Makakasama niyo po ulit kaming dalawa bukas sa alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Dito po sa programang Damdaming Bayan. Ito naman po si Sister Elaine Apit. Susunod na ang programang Operation Tulong. Pilipinas ang oras, 1 minuto bago mag alas 10.